Napapaligiran po ako ng numerong Gs. Ang Duterte po ay binubuo ng 10 magigiting na kandidato. Ako naman po ay nabigyan ng numerong Gs sa balota. At napag-alaman ko po kamakailan lang na yung aking asawa na si Attorney Isabel ay Gs. 10 linggo na palang John Tis. Praise God. Napapaligiran po ako ng numerong Gs. Ano po kaya ang kinabukasan nitong mga nabanggit ko? Si Junior, si Pitus. Ano kaya ang nag-aabang sa kanya 10 taon mula ngayon? Ano kaya ang case niya? Case. C. Constitution. Ito pa rin kaya ang Constitution natin? O nanaig na kaya ang Duterte upang baguhin ang mga dapat talagang baguhin na alam naman ng mga dalubhasa na butas ng ating Constitution? A. Agriculture. Tayo kaya ay kumakain na ng sarili nating bigas? 20 pesos na kaya ang bigas pagdating ng panahon na yon? O tayo pa rin kaya ang pinaka-malakas na mag-import ng bigas kahit na tayo ay isang agricultural country? S. Sovereignty. May Pilipinas pa kaya 10 years from now? Meron kaya tayong kasarinlan? Noong 1987 po, habang busy tayo nagre-revolusyon, kinuha sa atin ng Fiery Cross Reef. 1988, kinuha ang Subi. 1995, kinuha ang Mischief. 2012, kinuha ang Scarborough. 2017, kinuha ang Sandy Cay. 2 nautical miles away from Pag-asa Island na ating hawak hanggang ngayon. Ang tanong, 10 years mula ngayon, may pag-asa pa kaya? Meron? Ano kaya ang kinabukasang nag-iintay sa atin? Ang Duterte, ano kaya ang kinabukasan? Huwag ng 10 years, 10 months na lang. Sila kaya ay nagtatalo o natalo? Talo na yung mga Marcos na yan. Kung kami ay natalo, babalik tayo sa pribadong buhay at magmahanap ng ibang serbisyong publiko. Pero kung mula ngayon, 10 months from now, kami ay nagtatalo, ibig sabihin kami ay nakaupo sa Senado at nagtatalo at gumagawa ng batas para sa ikabubuti ng bansang Pilipinas. Ang kinabukasan po kasi ng Duterte ay ang kinabukasan ng politika ng Pilipinas. Isipin niyo po, kapag nanalo ang Duterte, matututo ang ibang future candidates na hindi pala nadadaan sa pera ang botanteng Pilipino. Hindi pala nadadaan sa ayuda. Na wala na palang botante. Ang meron pala sa Pilipinas ay botanten. Mga botante na hindi lamang bumuboto sa Duterte, kundi mga botante na naghahanap ng mga kandidato na sumusunod sa 10 utos ng Panginoon. Lalo na sa pinaka mahalagang utos ukol sa public service, ang huwag magnanakaw. Dahil sa lahat po ng kandidato, Duterte lamang ang nangangako na hindi namin kayo nanakawan. Tandaan nyo po, 10 taon, napakabilis lumipas. 10 years ago, 2015, tumakbo ang isang alkalde ng Davao. Naging Pangulo. Binago ang Pilipinas. Kinalaban ng droga at korupsyon. At 10 taon ang nakalipas, siya po ay nakapiit ngayon sa Netherlands na nililitis ng puti. Papayag ba kayo na ito ay magpatuloy? At sa wakas, ano kaya ang kinabukasan ni number 10 ni Attorney Jimmy Bondo? Huwag na po natin pag-usapan ng 10 years. Huwag na rin ng 10 months.
Pag-usapan po natin ng 10 days. May 8 ngayon. May 18, Sunday yata yan. Si Atty. Jimmy Bondo kaya ay nasa simbahan 10 days from now, mag-isa at malungkot. Ngunit nagpapasalamat pa rin sa inyo at sa Panginoon na binigyan siya ng pagkakataon na maglatag ng plataforma sa inyo. O di kaya, baka naman 10 days from now, May 18, Sunday, si Jimmy Bondoc ay kasama ng kanyang pamilya sa simbahan at nagdidiwang. At nagpapasalamat na siya at ang kanyang mga kasama ay mga senador na ng Republika ng Pilipinas. Ako po si Atty. Jimmy Bondoc, number 10 sa inyong balota, naniniwala sa diplomasya at disiplina sa Senado DDS. Para ako ay inyong matandaan, meron akong ipapakita sa inyong larawan ng ating kinabukasan. Pag tinaya kayo, magyaya na kayo. Mabuhay ang Duterte! Duterte! Palakpakan natin ang bunsong anak ni President Rodrigo Roa Duterte, Kitty Duterte!